nyo na yan, mag-ingat ho kayo doon sa mga vlogger na sasawsaw pa dyan sa issue na yan. Baka yung mga yan, hanap na lang views. Ika nga nitong si Sir Banat Bay, ha? Mag-ingat ho kayo. Wala ho tayong pinatutungkulan dito. Kilala nyo naman kung sino yung mga, na yan, yung mga vlogger na nagbabardagulan dyan sa issue na yan. Ngayon, maliban dyan sa mga vlogger na yan, biglang merong sumatsat, merong umiksena o merong nagbida-bida na naman, mag-ingat ho kayo sa mga yan. Dahil baka tsaching-tsaching lang yan, pera-pera lang. Anak ng towa. Ingat ho kayo. Yun lang. Wala na ho tayong dyan. Kung ano man ang, yung huling video natin, kagaya ng sinabi ko, piliin nyo na lang ho kung ano yung mga laban nasasalihan nyo sa ating bansa. Kasi napakarami ho talagang mga pagsubok na pinagdadaanan ngayon. Higa nga, kagaya na dyan sa Comelec, di ba? Ang pag-cancela ng registration ng Duterte Youth. Yung pag-disqualify dyan sa kay Joe. Hindi ho natin kaalyado si Joey Uy. Ang sinasabi natin dito, pinili ho siya ng mga taga 6th District ng Manila. Ngayon, yung mga boto ng mga kababayan natin doon sa lugar na yon, sa tingin natin, hindi ho ginalang ng kung sino man ang nag-disqualify dyan kay Congressman Joey Uy at ilinagay yaang si Atrasabante. Ibinalik siya sa kanyang pwesto bilang congressman na 6th District. Marami ho. Issue ng impeachment, issue ng interim release nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Puro mabibigat ho yung mga issue na yan. At ang pinakamalupit ho dito, issue ng tataas na naman ang presyo ng kuryente, tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo, panigurado, pag tumaas yan, tataas ang presyo ng pangunahing bilhin. Anong punto natin dito? Ang punto natin dito, napakarami hong problema ngayon sa ating bansa. Nakikinig kayo sa mga yan o nakikisawsaw kayo sa mga yan, marami ho tayong dapat pag-usapan. Para hindi na ho tayo sumali sa gulo. Ito, kayo din kasi kasalanan nyo mga buwisit kayo eh. Kasalanan nyo rin yan eh. Bakit? Pupunta sila dito sa isa, manunood, tapos pupunta doon sa isa. Ito ganito sinabi nun, ganito ka daw, ganun ka daw. Mga buwisit kayo, pinag-aaway nyo lang eh. Hindi nyo naman gustong magkabate, hindi nyo naman gustong matapos ang gulo eh. Pupunta na naman sila, makikichismis na naman sila dito sa isang vlogger, ganito. Tapos pupunta sila dun sa live, ganito yan, sabi ni ganito ka daw, ganun ka daw. Hindi kayo nakakatulong. Mga buwisit kayo, nakakagulo kayo lalo. Imbis palakihin natin yan, magtulong-tulong tayo na, alam ko marami ng sugat na nakalkal, marami ng damdamin na nasaktan, marami ng, alam nyo, naiintindihan ko yun. Pero ang sinasabi natin dito, marami ho tayong mga urgent issue na dapat maibahagi sa ating mga kababayan. Sa gayong paraan, makakasama natin silang mga lampag dito sa administrasyon, di ba? Di ba? Yun lang naman mga kababayan. Pero kung talagang trip nyong pumunta sa live dito, makikinig-kinig yan, makikinig-kinig. Maya-maya, lilipat na naman sa isang pupunta doon sa post nung isang magko-comment, sabi ni ganito. Ayan, maglalaki na naman ang gulo. Tama ba yun? Tama. Para sa Duterte ba ho kayo nun? Para ho ba kayo sa bayan nun? Kaya tayo hindi natin sinasawsawan. Di tayo gumawa ng video dyan. Maliban doon sa pinanood natin. Kasi wala tayo nagawa. Maliban doon, nung nakita natin na malalim to, at hindi, ika nga walang katapusan niyang kaguluhan na yan, hindi ho tayo sumausaw. Kasi pagka sinamahan mo yan, hindi ka naman kasali sa usapan, bigla kang e-eksena dyan. Tama yung sinabi ni Banat Bay. Anong gusto mo dyan? Chaching. Tama si Banat Bay doon. Eto mga kababayan, yun ang realidad. Iisa yung space na ginagalawan natin para doon sa mga magtatangkang pakikialaman pa yung kaguluhan na yan at magbibida-bida sila. Markado na kayo, ika nga, alam na namin yung mga karakas nyo. Ito, Senator Dante Marcoleta tayo. Naman palang naharap sa di umano ay paglabag sa crime against humanity. Opo. O kaya genocide. Yes. And other high crimes. Humanitarian, yung crimes against international humanitarian law. Bakit si dating Pangulong Duterte ay mabilisang dinala, hinuli at dinala sa
detention center ng ICC. Oho. Samantalang yan na nasa CIDG. Opo. Yun ang tinatanong mo. Yun po yung, kasi magtataka siguro yung iba nating kababayan at sabihin nila, pwede naman pala rito sa Pilipinas. Bakit? Magaling. Doon Magaling to eh. Ito, magaling yan eh. Lahat naman sila dyan, yan si Sir Jen, yan si Sir Nelson, kahit sinong titibon dyan sa ano, mahusay. pa sa ICC sa Daheg, dinala ang dating Pangulo. Oo. Hindi ba yun ang ating pinipilit na sabihin sa kanila noon? Oho. Meron naman tayong sariling batas. Ito nga yung Republic Act 9851. At kung babasahin mo yan, kung di ako nagkakamali, basahin mo lang yung Section 17 at saka Section 18, maliliwanagan ka na. Na ang jurisdiction dito ng lahat ng mga nakagawa ng ganyang klaseng krimen, Aha. ang jurisdiction ay ang ating bansa. Ayun. Meron tayong jurisdiction eh. Ang hindi ko nga maintindihan, tama naman ang ipinagtataka ng mga kababayan natin. Bakit selective? Bakit, o siguro sabi nila, hindi. Yan namang hinuli nila pinaghihinala ang kasapi ng NPA eh. Aha. Siguro pagka NPA dito na lang. Pagka kalaban sa politika, didiretso sa ICC. Ayan, dyan mo makikita yung dalawang standard ng pagpapatupad ng hustisya sa ating bansa. Di ba? Oh. Ngayon, paano ang punto ngayon? Tungkol sa ICC. Yes. Meron kang tinatanong kanina eh. Kasi, Nang dahil dyan sa pangyayari na yan, meron yatang nagmumungkahi. yun nga po. Ito naman ay, sabi ko nga sa inyo, dalawa yung balita na halos magkaugnay. Ito naman ay rekomendasyon Ang akala ko naman kasi, merong pang isang alternative. Kung ayaw ninyo dito sa ating bansa, ayaw nyo sa ICC, o dalhin nyo sa Israel yung iba, tsaka sa Iran. Kasi pinag-uusapan natin kanina yung Iran eh. Pwede. Nawawala na naman ako kasi sabi mo, Aha. ikukonekta mo sa pinag-uusapan natin. May connection po ito. Sige, bilisan mo. Ito naman, rekomendasyon ni UN Special Rapporteur on Human Rights, Irene Khan. Anong posisyon? UN Special Rapporteur on Human Rights. Ano ibig sabihin ng rapporteur? Baka taga Sa atin kasi tawag lang natin yung reporter. reporter, Diba? taga-report. Sa kanila, rapporteur. Rapporteur. Comedian. Ay, sinasabi natin. Comedian yan si Kong Dante. Sorry. Na nalilito lang ako Sen Dante. Ayun naman, oo. Senator, bagay, di ba? Bagay na bagay. Alam niyo ano pa yung bagay? Senator Pastor Kibuloy. Ano pa? Senator Vic Rodriguez. Ano pa? Senator Jimmy. Yan yung mga bagay. Di ba? Ano lang yan, kumbaga, panahon yan. Panahon ito ni Senator Rodante Marcoleta, malay natin, sa 2028, di ba? Pagka yung mga nabanggit ho natin na yun nanalo, makakakita ho tayo ng makatotohanang pagbabago. Ngayon na makakakita tayo, di pa nga nag-uumpisa si Senator Dante Marcoleta. Pumasok pa lang siya doon sa doon sa pintuan ng Senado, yung presensya niya naramdaman ng lahat ng kasama. Sabi, ito na magpapatigil sa impeachment. Ito na susunod na Senate President. Ako talaga walang biro. Ako talaga, ko yan, ikakampanya ko yan kahit na wala tayong makuboto. Senator Rodante Marcoleta for Senate President. Yan ang ating dito, yan ang laban natin. Kasi pagkayaan napunta sa senador na nasa tamang katinoan yung pwesto na yan, kahit papaano pagdating ng BICAM, pagdating ng budget deliberation, mapupunta sa tamang lugar ang usapan. Hindi kagaya ngayon. Naknanto ko magde-deliberate kayo ng BICAM sa hotel, closed door, bawal ang media. Payag ka ba nun, Senator Rodante Marcoleta? Anak ng toka, pagka nangyari yan, diyan sa pagiging, parang ang bigat ng mga sinisingin natin dito kay Sen Dante. Sen Dante, papayagan mo ba yon?
napupunta, gagasta ng napakaraming pera para lamang magsagawa ng bicameral conference committee para sa budget sa isang hotel. Hindi ba natin kayang gawin sa ano yan, batasang pambansa? mga ano, mga waldasera porket hindi nila pera, di ba? Mga walang yata talaga. Sure. Pinagaganda pang pinahihirap pa kasi. Spelling. Oh, ano sabi ni Rapporteur? Ang sabi niya, oy, Pilipinas, Oh. baka naman pwedeng ratifikahan nyo uli yung International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. At isama nyo na yung pagbabalik ninyo sa Rome Statute, yung sa ICC. Bakit niya na imumungkahi yan, Nelson? Kasi daw, may malaking problema daw po tayo. May natatanggap daw sila mga report tungkol nga dito sa human rights abuses at enforced disappearance at extrajudicial killings na nangyari di umano noong nakarang administrasyon. May natatanggap silang mga report. Oho. Yun lang ang kanyang basihan, di ba? Alin ang mas bibigyan mo ng pagpapahalaga? Yung natatanggap mong report o yung actual na nangyayari? Di siyempre yung actual. Halimbawa ngayon, naggigirian ang dalawang bansa, nagpapatayan. Di ba? Bata, matanda, walang pinipili. Ang ginagamit nila, missile. Yes. Correct. Ito ang krimen against humanity. Ayan po. Tama. Kasi, Di ba? Na-connecta kagad yung pagbabalik natin dyan sa ICC, tapos dahil meron silang nakikita ang kalokohan sa Pilipinas, o itong nangyayari na to dyan sa gitnang matawa talaga. Pang Senate President talaga, palakpakan natin. Pambihira, oo. Di ba? Sinasabi ko sa inyo, pang Senate President talaga. Pagka naging sa 2028, Senate President pro tempore, itong si Pastor Kibuloy, di naman, itong si Senator Vic Rodriguez, tingnan natin kung ano pa yan. Yung Finance Committee, ibibigay natin kay Senator Vic Rodriguez. Di ba? Yung Committee on yung Franchise Committee, ibigay natin kay Pastor Kibuloy. Para talagang ika nga parang ako yung yung magdedesisyon, no. Tapos yung dangerous drugs kay pa rin yan, kay Senator Bato de la Rosa. Siyempre dating PNP chief yan, dapat sa kanya yan. O sino pa mapagbibigyan natin diyan? Yun daw merong magandang economic plan itong si JB Hinlo, bigay ba natin sa kanya yung para sa ekonomiya? Hindi, Senate President muna. Yan yung Senate President natin yan. Pagdating ng 2028, Vice President natin yan. Uy, PH, ang agan-agan naman. Nanto ko, si Amy nga, presidente pang pinagnanasaan. Buti, na daw, sana tumakbo, sana siya na lang daw nagpresidente, di ba? Tapos sasabihan ko magba-Vice President, nagagalit kayo? Di amok na mas mahusay naman yung lolo na yan kaysa kay Amy Marcos manggagamit. walang regulasyon dito Pagka pinatamaan ka ng missile, kahit sino ka pa, kahit saan ka pa, kahit ano pang building yan, walang pipiliin yan. Kaya nga ang tawag crime against humanity. It is directed to the civilian population. Yes. Actual na nangyayari, kitang-kita natin. Di ba? Sabi nga nila wala ka nang makikitang ebidensyang kasing bagsik nitong nakikita mo Sa criminal evidence, sa law on evidence, ang pinakamabagsik, ang pinakamatibay na ebidensya ay yung tinatawag na object evidence. Yung nakikita ng mata. Di ba? O bakit hindi? Bakit ang hindi ang sabihan sa kanila, Israel, pumirma kayo sa ICC. Iran, kayong mga taga-Palestine, yan. Bakit ang pinipilit yung mga di umano ay may report ng human rights violation, ng disappearance, ng ganito't ganyan sa bansa? Bakit gusto nila yung report lang at ayaw nila yung nakikita? Nagbasagan ng pula
ang Russia at saka yung Ukraine. Oo. Patamaan ng mga lahat ng mga missile, lahat ng civilian, maraming namamatay araw-araw, pero nagbubulag-bulagan yung ICC na yan. Pagkatapos, ano sabi ng raportor? Baka pwedeng Nagbabasagan ng pula. Yung mga ganyang salita, yan yung ika nga, hindi naman, ako hindi ko alam natutunan ni Senator Dante Marcoleta yung mga ganyang klaseng salita sa kahaba-haba ng panahon. Ika nga ano yan Yan yung kung tawagin yan wisdom, nagbasagan na. Mambihira talaga, Sen. Kaya idol kita Diba? Kaya itong mama na to, yan, sa lahat ng, sino bang, maliban doon sa mga re-elected nating senator, sa lahat ng mga bagong papasok at pati kasama na natin yung mga datihan na marere-elect na kagaya ni Soto at nitong si, Sen ba to, Sen Bongo hindi kasali. Sa lahat ng papasok, kumbaga, sa loto, dito ho tayo jumakpat, ika nga. Noong nanalo tong mama na to, jackpot ho tayo. Jackpot ang sambay ng Pilipino. Maniwala ho kayo sa akin mga kababayan. Hindi pa kasi nag-uumpisa pero pagka nag-umpisa, hindi naman ako ipapahiya ng mama na yan. Yung mga sinabi ho niyan, pagdating sa presyo ng kuryente, pagdating sa mga nangyayaring kabuktutan pagka budget deliberation, tatrabauhin ho niya lahat yan. Yun nung ika nga, ang ating ang tawag dito, price. Ito ang ating ika nga premyo. Nung nagdaang eleksyon sa pagpapanalo dito kay Senator Rodante Marcoleta. Abang lang ho kayo mga kababayan. Pagpasok pa nga lang sa Senado yung mga magnanakaw daw, naramdaman nila parang merong ibang presensya na nung bumalot sa Senado. Sabi nila, naku, parang nilamig daw yung iba, kinilabutan. Nung pagpasok sa Senado, yung presensya niya iba Naku, yari tayo dito, di na tayo makakapag... bumalik kayo sa ICC. Ratify niyo uli yung... Meron ka bang kaparaanan para yung raportor na yan, maimbita mo lang dito sa programa natin? Pwede naman. Mamaya, tatawagan natin. Para sa ganun, mapagsabihan natin kung naiintindihan niya yung kanyang mga pinagsasasabi at kung naiintindihan niya yung kanyang gawain. Mukhang may nakaintindi. Sino? Ito, sinabi ho ng Malacanang, okay ang Nino? suggestion Nino? Malacanang, okay. Teka, hindi pwedeng magsalita ang Malacanang. Aha. Oo. Siguro, ito, pakinggan natin. Tungkol dun sa suggestion na bumalik tayo sa ICC, i-ratify yung kung ano-anong kasunduan. May pahayag po dyan si Yusek Claire Castro. Pakinggan po natin. Sino naman yan? Tagapagsalita po ito ng palasyo. Ang sinabi po at ang suggestion po, Si Auntie Claire ho yan. Pagkayang si Auntie Claire na ang lumitaw dyan, huwag nyo nang murahin. Di naman makakaganti sa inyo yan. Alam ko marami kayong galit dyan. Pero huwag nyo na murahin, di ba? Hayaan nyo na lang. Hayaan nyo na si Sen Dante ang sumalansan dyan sa alin ng UN rapporteur, ito po ay magandang suggestion at pag-aaralan po kung talaga pong dapat pa rin sumapi, right? Maging mag-join sa ICC at i-ratify yung ibang international human rights law. So pag-aaralan po ito mabuti natin, Pangulo. Yes, ito hong Ayan, pag-aaralan, open daw. ang Sinabi niya Pangulo. maganda Maganda raw ang suggestion. Paano niya nasabi paano niya nasabing maganda yung pag-aaralan pa lang? Yun nga. Oo. Ha? Oo. Sinasabi na. Anong ginaganda naman nung halimbawa, Oh. ang sinabi ba niya tayo babalik sa ICC? Mukhang yun po yung yung sinabi ng Pangulo na open tayo for discussion sa pagbabalik ng Hindi ako sa ICC. naniniwalang sinabi pa ng Pangulo yun. Dati daw po. Hindi nga, meron tayong may papakitang sinabi ng Pangulo. Parang naging news item namin Kaugnay nitong sinabi ng Kaugnay po raportor. nito, opo. Palagi ko, kinakailangan nilang magpaliwanag, Nelson, kung halimbawa sinabi talaga ng Pangulo yun. Aha. Sapagkat ayon sa aking konting kaalaman, sabi ko nga sa'yo, dahil meron naman tayong umiiral na batas
Yan. lahat ng krimen na magaganap, ang tinatawag na international humanitarian crimes, halimbawa, yung mga genocide na yan, nasasakop na doon sa Republic Act 9851. Malinaw na ang jurisdiction ay dito sa ating bansa. Sapagkat kung halimbawa dito naganap, dito ang jurisdiction. Lalong-lalo na ay kailangan naman nating tanggapin, ewan ko lang sa ibang mga kababayan natin na nagbubulag-bulagan, na ang ating justisya ay umiiral. Ang ating justice system ay bukas, ang ating justice system ay gumagana, magmula sa pinakamaliit, pinakamababa, hanggang sa pinakamataas na hukuman ng ating bansa. Walang makapagsasabi sa ngayon na hindi umiiral ang justice system sa ating bansa. Totoo. Ngayon, kapag sinabi mo na tayo'y babalik uli sa jurisdiction ng Rome Statute, hindi pa nga natin naayos ang napakaraming pangyayari na hanggang ngayon ay nahahati o nakapaghati sa ating bansa. Yun lang isipin mo na babalik ka dyan nang hindi pa natin naisasantabi ang problema na nilikha ng ICC sa ating bansa. Sa palagay ko ay walang basihan ang lahat ng ito, Nelson. Lalo tayong magkakawatak-watak. Kinakailangan munang aminin natin. Kailangan muna merong magpasya na ang ating justice system ay hindi na umiiral. Napakalanging kalapastanganan naman para i-assume natin yun. Hindi kaya magalit sa atin ang Korte Suprema pagka sinabi natin? Oo nga. Hindi man lang nila iniisip, anong sasabihin sa inyo ng kataas-taas ang hukuman na kinakailangan tayong bumalik uli sa jurisdiction ng ICC? O kaya tanggapin man lang natin ang mungkahi na pasakop na naman tayo sa ganitong uri ng hustisya. Na hindi naman natin alam kung ano ang yung pinaka motibo. Halimbawa, yung pagpunta ko lamang doon, nakikiusap man lang ako na pwede bang mabisita ang isang tao na nasa loob ng inyong detention center. Ako naman ay hindi nagpunta ron bilang isang politiko. Ako ay nagpunta ron una bilang isang mamamayan ng Pilipinas. At nagpakilala naman ako mula sa aking aplikasyon, sinabi ko, I am a senator-elect of the Republic of the Philippines. Wala ka man lang ni isang tao na makausap ng formal para sa ganun mapagsabihan ka man lang na yung aplikasyon mo ay hindi namin binigyan ng approval. Ibig sabihin, ang iyong aplikasyon na makita mo ang isa sa mga nakadetine sa aming detention center ay hindi mo pwedeng makita. Kaya nga tanong ko sa sarili ko, anong tinawag pa namang International Criminal Court? Ang tingin ko, pagka sinabi mong International Criminal Court, meron siyang katangian na siguro wala sa ibang mga local courts. Naman, dapat mas mataas. Baka naman modernong-moderno. At hindi lamang yun. Hindi lamang sa pamagitan ng pasilidad na nakikita mo. Maging siguro dun sa sentido ng kanilang pagpapahalaga ng katarungan. Baka naman nakakataas sila kaysa sa atin. Dapat sa... Yun ang una kong inassume. Impression. Baka ako dito yung kabaitan ng halimbawa sa korte natin pupunta ka, mababait naman magtatanong ka halimbawa, magbibigay ka ng paggalang sa kanila, pwede ko bang mabisita yung nakakulong dyan sa ating National Penitentiary. Meron naman sasalubong sa iyo at paalam sa iyo ang mga kaparaanan. Alam mo ba rito sa ICC, mag-a-apply ka, wala kang makakausap na tao Naku po. Online So kung yun ang talagang patakaran, pasakop tayo sa patakaran. Bakit naman hindi? Tuntunin nila yun Baka yun ang makabagong forma nga. Kasi nga, kagaya ng ginagawa natin sa ating bansa,
no contact policy na rin sa mga salansangan sapagkat nagkakalagay, mabuti na ikan, wala kang makausap na tao para sa ganun. Walang, walang Kaliwaan, tama. Yan, halimbawa, yan, inimplementa ng pamahalaan yan, no contact policy sa mga uli. Palakpakan, di ba? Baka sabihin nyo, bira lang tayo ng bira dito, di natin pinapalakpakan yung mga matinong nangyayari sa ating bansa. Hindi ho tayo ensaymada at talyanista vlogger dito. Di ba? Hindi ho tayo ganun. Kunyari si BP Sara, namigay ng pagkain, tumulong sa mga kababayan natin. Lahat yun, mali para sa kanila. Utak talyanista at ensaymada eh. Tayo dito, hindi ho tayo ganun. Tuloy natin. walang puwang yung korupsyon. aha. Sabi ko, baka naman ganun. NCAP din. Hindi, pasasakop ako doon. Aha. Ang kaso ganun na ganun. Ibig ba sabihin, como alimbawa online, wala ka bang makakausap? Ang sabi nila, ipadadala sa iyong email Aha. kung maaaprobahin o hindi. Oo. Maghintay ka kanya ng 15 araw at sasabihin namin sa iyo Ang resulta. ang resulta ng iyong aplikasyon. Hanggang ngayon wala 24 na araw na yata. Wala man lang ako. Grabe naman yan, Sen. Grabe naman yan, Sen, ginagawa ng ano na yan. Ginagawa ng ICC na yan. Pero dito ako nabilib di ba? Ganito kasi usapan. Di ba? Ganito usapan Usapan, bawal pag-usapan ng merito, bawal banat-banatan yung kung sino-sino dyan sa ICC, di ba? Hindi. Pumunta sa taas ng stage itong si Senator Rodante Marcoleta. Nagpunta ako dito para mabisita, masulyapan lamang. Anong palis pa? Bahala kayo dyan. Basta ko, lalabas ko sa loobin ko dito. Bahala kayo. Nang nagsasalita siya dun sa tablado, tatawa tayo. Tapos, di ba ano dito? Di ba yung ganitong mga litaya, hindi dapat pinag-uusapan sa sa entablado, sa social media. Hindi. Itong si Senator Rodante Marcoleta, walang makakapigil. Kasi pagka pinigil mo yan, lalong manggigigil yung mama na yan. Ang lupito niya. Talagang ibang klase itong si Seno. Sabi. Ito yung hindi ko maintindihan. Pagkatapos sasabihin mo makabago, Oo. taga-Europa. Siguro yung kanilang patakaran sa pagpapatupad ng katarungan ay baka mas maganda. Mas mataas na uri. Yun ang aking... Dapat sana, ganun eh. yun lang nandun na ako eh. Yun lang pakikipag-usap nung talagang... Akala mo yung kausap criminal din eh. Iba yung tingin nila. Trato, oho. Sabi ko, kung ganito pala yung mga kausap natin, pagkatapos, baka itong mga tagapagsalita na to, na nagsasalita, na pabor sa ICC na yan, baka hindi sila nakapunta doon eh. Yun lang pagpunta doon, ilan ang gugugulin mong oras para makarating ka sa Netherlands? Hindi man lang nila, ibig mo sabihin, hindi nila binigyan ng pagpapahalaga yung, wag na yung gastos ko, halimbawa. Sarili ko naman yun eh. Yung tagal. Yung panahon, 16 na oras yata bago ka hindi naman diretso yun pupunta ka muna ng Dubai Pagkatapos sa Dubai, meron ka pang overlay na mga 2 oras. Pagkatapos ng 2 oras, saka palang makakarating ng Netherlands. At nandun ka halimbawa sa Amsterdam, sasakay ka pa ng siguro mga 2 oras bago ka makarating sa The Hague. Grabe, no? Effort to talaga ang pagpunta ng mga individual dyan sa daig. Hindi naman siya pagre-reklamo yan. Sinasabi natin dito, katiting na konsiderasyon lang doon sa mga taga-suporta kasi hindi naman kikilalanin niya ng ICC. Senador ka ba sa Pilipinas? Ano bang katungkulan mo? Hindi itatanungin Kumbaga yung katiting na konsiderasyon na masulyapan, magalamano, masabihan ng mga ilang mga salita itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Hindi lang yung si Senator Rodante Marcoleta, pati yung mga ordinaryong Pilipino taga-suporta ni Tatay Digong na nagpupunta doon sa lugar na yun, dapat sana katiting na konsiderasyon. Pero dahil dinala siya dyan ni Bangag, hindi mga Pilipino yung mga yan. Mataas ang standard ng mga yan, ika nga pagdating sa karapatan ng mga nakapiit sa kanilang mga piitan. Standard, di ba yung standard nila? Magre-request ka after 15 days, mahigit 20 days na wala pa rin reply. Mga hinayupak yung mga walang yung ICC na yan. Kaya kailangan talaga, maiuwi na sa lalong madiling panahon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. O di naman kaya para doon sa
para doon sa bansang tatanggap dito kay Tatay Digong, bigyan ho natin ng isang matinding thank you at masigabong palakpakan. Diba? Yan sinasabi natin dito. Kung aling bansa man yung pagdadalan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ihanda nyo na ang inyong mga pasaporte, palakpakan. Diba? Ay, ano natin yan? Ako okay lang naman ako basta yung makasama ko maganda, walang problema. Maganda, mabait. Diba? Maghahanap na ako ng makakasama ko sa pagpunta dyan sa sa pagdadalang kay Tatay Digong. Pero kailangan ko na merong makakasama dyan. Maganda at mabait ang kalooban. Yan ang kailangan natin, yung madaling kausap. Nakabigla akong mabatukan dito sa inuupuan ko na to. Joke lang, ay naman, hindi naman totoo yun. Kung ang pupunta ako dyan, ako lang mag-isa. Kita-kits na lang tayo. Ay naman, kita-kits na lang tayo. Siguro dyan wala, Shen, siguro sa pagdadalang kay Tatay Digong, hindi na kailangan yung request form, no? Pagka medyo anong tawag dito? Nakabuelo kayo, makakapasok ko siguro tayo. Sana. Sa kanila ba walang pagpapahalaga yung sakripisyong ginugol ng isang tao na sa atin kasing mga Pilipino, gagamitin na nating batayan yun eh. Nagsikap itong taong ito eh. Yung tagal man lang ng pagpunta ron, wag na yung gastos eh. Nagsikap, naghirap, talagang nagsakripisyo ng panahon. Wala man lang nagsabi sa akin kung ano nangyari ito sa aplikasyon ko eh. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Ito sentimiento Pagkatapos sasabihin mo, babalik tayo sa ICC. Wala palang... Oo nga, Sen, ang latest dyan, hindi ba, ay mayroon namang application na for interim release. At sabi ng abogado ay meron namang tatanggap na isang bansang miyembro ng ICC sa dating Pangulo at dun siya pansamantalang siguro ay mananatili. Anong sa atin? Yung part na yan, gusto ko yan. Gusto ko yan. Pagka usapang interim release, gusto ko Yun po yan. ninyo. Kasi dun sa provision ng interim release, Yan. wala naman sinasabi na pagbibigyan kita kung wag na sa bansa mo. Wala naman sinasabi. Pwede rin sa bansa mo na bumalik ka. Ang sinasabi lang doon, wag ka lang pupunta sa lugar na ayaw namin. So, i-specify niya eh. So, halimbawa, nagpasakop ka dun sa application with condition. Meron kasing with or without condition eh. Okay. Hindi ko alam kung ano ang batayan nila, kung with or without. Halimbawa, mabigat talaga yung paratang sa'yo, baka with condition ka agad. Nakalagay doon, o sige, pagbibigyan ka namin na makalabas ka muna temporarily, pending trial, pero isaalang-alang mo ang mga sumusunod na mga tuntunin at patakaran, kondisyones. Huwag kang pupunta sa lugar na ayaw namin. So, i-specify nila. Halimbawa, ipagalimbawa natin si dating Pangulong Duterte. O ayaw namin sa Davao ka. Halimbawa, siguro dahil sa taga Davao, meron sigurong comfort zone doon. Ayaw nila sigurong i-baby halimbawa doon. O, nakalagay pa sa kondisyon. Huwag kang makikipag-usap sa mga witnesses. Dahil nga may kaso siya. Dito rin naman ganun ginagawa natin. Huwag kang makikipag-usap sa mga taong i-distingue namin. Ililista nila siguro kung sino yung hindi pwedeng kausapin. Bawal magpa-media. Baka siguro sa sinasabi, huwag mong kakausapin itong mga sumusunod na mga tao. Halimbawa, Salvador Medjalde, Attorney Salvador Panelo, kumari lang naman. O di sige, okay. Lahat ng kondisyon. Approve. O, halimbawa, basta doon ka lamang sa Palawan. Halimbawa. Bawal lang. Pero dito sa mama na to, bilib ako, sa totoo lang. Hindi yan dunong-dunungan. Hindi siya kagaya ng mga ibang mga abogado na lahat na lang, na hindi magaling, siya lang
Halimbawa, doon ka lang sa Polillo Island o kaya sa Catanduanes ka, lahat na. Pero pwede rin sa ating bansa. Hindi naman sinasabi na, o sige, release ka namin, pero hindi sa sarili mong bansa. Maghanap ka ng ibang bansa. Walang ganon. Wala namang ganun eh. Pero ganon yung in-apply ng abogado niya. Siguro para mas... Ay, siguro iniisip niya, mas baka mabilis. mas makakabuti sapagkat iniisip ng ICC because nasa-psychologize niya na pagkaibang bansa siguro ang tatanggap, baka Pagbigyan kaagad. mas maganda yung aking tsansa na pagbigyan. Ano? Magaling, magaling. O, yan ang hindi ko maintindihan sa bahala sila sa buhay nila. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Magsitulog na ho tayo. Magsitulog na ho tayo. At sana kahit pa paano tayo naman dito, kahit sino naman nung makausap natin dito, lalo na pagka ganitong sigalot, no? Especially sa mga kaganapan ngayon. Gusto natin magkaayos lang yung ano na lang natin, i-tackle na lang natin yung mga problema na talagang direktang magbebenepisyo ang ating mga kababayan at itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Number one talaga si Tatay Digong, siyempre. Ano yan ika nga yung ginawang injustice sa kanya at diyan kay Pastor Kibuloy at diyan kay Vice President Sara Duterte at sa lahat ng Pilipinong naghihirap ngayong mga panahon na to dahil sa pagiging incompetent nitong si Bangag. Yun talagang kailangan natin tutukan. Yung mga issue na direktang magbibenepisyo, yung mga nabanggit natin na yan. At yung mama na yan, itong si Lolo Marcoleta. Lolo natin yan eh. Lolo natin yan. Hindi na lolo, baka magalit. Tito na lang, tito. Tito Marcoleta. Hindi, mahusay yan. Magaling talaga yan. Dito na ako natatapusin ang ating reaction video. Mahalin ho natin ang Pilipinas. Ano lang, maging mapagmatsyag, mapanuri sa mga pinapakinggan. Ngayon kung sa tingin nyo, double agent ako, hindi bahala kayo. Sa inyo